Luma na ang pipeline na tumagas. Kaya ang tanong ngayon, ang nangyari sa West Tower Condominium, maaari rin kayang mangyari sa ibang lugar? Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang pipeline ng First Philippine Industrial Corporation ang ilang buwan ng sakit ng ulo ng Makati City Government at mga residente ng West Tower Condominium. Ang tanong, meron pa bang ibang tulad ng West Tower na malapit din sa pipeline at nahaharap din sa parehong panganib? Ang pipeline na inilatag noon pang taong 1967 ay nagsisimula sa refinery sa Batangas City at nagtatapos sa Pandacan Oil Depot sa Maynila. Ayaw isa publiko ng FPIC ang eksaktong ruta ng pipeline para na rin daw sa seguridad. Ang tanging tiyak lang, dumaraan ito sa gitna ng Makati kung saan dumadaloy ang 8 million liters kada araw na katumbas ng 60% ng supply ng produktong petrolyo sa Metro Manila. Hindi rin naman daw sila nagkulang sa maintenance kaya hinala ng FPIC. Maaring may kinalaman ng Magallanes flyover sa pagkabutas nito. May 2 to 3 meters lang daw kasi ang layo ng mga nadiskubring butas mula sa Magallanes flyover. Pipes are not designed for heavy vibrations, but I guess over time with overloaded trucks actually traversing Metro Manila, we all know that they're all over the place. Perhaps it was transmitting vibrations more than the original design would have handled. Maging ang UP National Institute of Geological Sciences o NIGS naniniwalang mas ligtas pa rin ang paggamit ng pipeline kaysa sa pagbiyahe sa mga truck. Ang right of way talaga yung pipeline. In fact, it was shown when pipeline was head of the South Luzon Expressway and even the flyover, FPIC informed the DPWH that you have a pipeline before you build the flyover, you know. I think no one is allowed to build on the pipeline. Kampante ang FPIC na sa susunod na 24 oras ay makukumpunin nila ang taga sa pipeline. Pero ang hindi pa nila matukoy sa ngayon ay kung gaano karaming produktong petrolyo na ang tumagas sa loob ng ilang buwan ng pagtagas ito. Now we can really focus on the other and perhaps the more important issues of public safety. We need to make sure that the residents and the people around the immediate area are safe. Ang UP NIGS inihahanda na mga gagamiting panghukay para sa mga itatayo nilang monitoring wells para tutukan ang paglilinis ng FPIC. Sa ngayon, nagbabala rin ang NIGS sa patuloy na pagsingaw ng naipong produktong petrolyo sa basement ng West Tower Condominium. If you have a basement, tapos if you have fuel underneath it, the vapors could seep in, and that's the part that's not aerated. Yun po yung explosive mixture. Balak na rin gawa ng bypass line ng FPIC ang kanilang pipeline para tuluyan ang iwasan ang Magallanes flyover. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inspirasyon para sa marami ang katatagang ipinakita ni Raisa Laurel. Siya po yung estudyante na putulan ng 2 binti sa pagsabog sa bar exam nitong Setyembre. Kanina ay muling sinariwa ni Raisa ang malagim na pangyayari nang walang pait sa kanyang puso. Nakatutok si Jamie Santos. Ang madugong pagtatapos ng bar exams nitong Setyembre, isa na marahil sa mga maituturing na pinakamadugong araw ngayong taon. Kasama sa mahigit 40 biktima ng pagsabog si Raisa Laurel. Pero sa kabuuan ng trahedya, larawan ng katatagan at pagiging positibo si Raisa kahit naputulan ng 2 binti. Tuturuan ka rin magbala. Ni minsan, hindi man lang nakitang napaiyak si Raisa, maging sa kanyang interview sa Talakayan with Igan sa unang hirit kanina, kahit papaulit-ulit balikan ang kanyang sinapit. Sa panayam ng GMA News, hindi man daw kapanipaniwala sa kabila ng kanyang kinahantungan, mabilis lang natanggap na hindi na siya makakalakad muli ng normal. Parang kinausap ako ni God na, anak, baka hindi ka na makalakad. So, yun yung time na sabi ko na lang, please save my life. Ang dali lang para sa akin natanggapin. Although, weird siya, pero ganun talaga. Aminado mang nahihirapang mag-adjust, excited na siyang bumalik sa pag-aaral ng abogasya ngayong semestre. Natatanggap na rin daw ng kanyang pamilya ang nangyari. Pero patuloy pa rin daw ang paghingi nila ng hustisya. Whatever po yung motives nung mga gumawa, konsensya na lang po nila yun kasi yung mga inosenteng tao po yung mga naapektuhan. Bukod sa kanyang pamilya, isa pang pinaguhugutan ng lakas ni Raisa ang nobyong si Rain. Sa pagsubok na ito, ni minsan hindi iniwan ni Rain si Raisa. Magkikita nga raw sana sila noon nang maganap ang trahedya. Yung tumawag siya sa akin, sabi niya, B, nasabugan kami. Siyempre, nasa LRT ka parang gusto mo lumabas, ganun. Kahit siyempre, parang one station away na lang ako eh. Ayon sa magkasintahan, mas lalong pinatatag ng trahedya ang kanilang magdadalawang taong relasyon. Siyempre,
syempre walang iwanan talaga. Tsaka, tutulungan namin isa't isa para ma-achieve yung kung ano yung talagang career namin, dreams namin. Very thankful lang ako na nandun siya. Na sabi ko, okay lang ba sa'yo? Ganito yung sitwasyon kami, okay lang. Wala naman doon magbabago. Para kay Raisa, kahit ganito ang kanyang sinapit, magpapatuloy pa rin daw ang pag-ikot ng kanyang buhay. Payo naman niya sa mga kabataang humaharap sa pagsubok. Life is beautiful. Yung mga minor problems, kaya niya yan. Labanan niya lang. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Nababahala ngayon ang mga doktor sa bansa na nagsulong sa pagpapaban o pagbabawal sa mga dayuhan na bumili ng kidney o bato ng mga Pilipino. Nagpahiwatig kasi si Health Secretary Enrique Ona, kilalang kidney transplant surgeon, na tanggalin ang naturang ban. Ayon sa kalihim, sa ngayon, tuloy pa rin ang ban sa organ transplant sa mga dayuhan. Yan ang special report na tinutukan ni Howie Severino. Sa liblib na lugar sa probinsya ng Quezon, may mga lalaking may halos pare-parehong mahabang pekla sa tiyan. Noong taong 2005, nirecruit siya para operahan sa Maynila upang kunin ang isa niyang kidney. Ang sabi po ay, yung check upin pag yung hindi man daw masakit. Hindi nung medyo isang buwan at parang gusto kong bumalik na dito, hindi man ako pinauwi. Bakit ba? Ba't hindi kayo bumalik? Ay nagastusan na raw ako, hindi na raw pwedeng bumalik. Kaya hindi na ako nakauwi sa amin. 100,000 piso raw ang ipinangako sa kanya. Ngunit 80,000 lang ang ibinigay ng ahente. Ayon sa pagsasaliksik ng DSWD, daan-daang mahihirap ang tulad ni Romel sa probinsya ng Quezon, kulang na ng isang kidney. Marami pa raw sa ibang probinsya. Lahat sila ni-recruit noong kasagsagan ng tinaguriang organ trafficking sa Pilipinas noong taong 2005 hanggang 2008. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang Pilipinas ang naging isa sa mga hotspot ng kidney trafficking sa mundo. Ang isa sa mga nangungunang kidney transplant surgeons noon ay si Dr. Enrique Ona, ang kasulukuyang kalihim ng kalusugan. Ayon sa mga kritiko, si Dr. Ona ang nagpalaki ng negosyo ng kidney transplant sa Pilipinas. Sa tingin ko, siya talaga yung brains behind the whole scheme. Naging very systematic talaga yung pagkakaroon ng mga ospital at mga transplant teams na talagang may mga kontrata na sa iba't ibang foreign government at meron din mga individual brokers na nagdadala ng mga taga-ibang bansa para dito sila operahan. Mula 2003, may regulasyong hindi pwedeng humigit sa 10% ang mga dayuhang tumatanggap ng kidney ng Pilipino dahil kulang-kulang na ang kidney para sa mga pasyenteng Pilipino. Ngunit noong taong 2008, inamin ni Dr. Ona bilang pinuno ng Philippine Society for Transplant Surgeons na sobra-sobra sa 10% ang nagiging dayuhang pasyente nila. Dahil sa pagtuto ng iba't ibang sektor, nagbaba ng ban ang pamahalaan noong taong 2008 sa mga dayuhang bumibili ng kidney ng mga Pilipino. Ngunit ngayong nasa posisyon si Dr. Ona, nagpapahiwatig siyang nais niyang tanggalin ang ban. Ngunit hindi raw siya sang-ayon sa organ trafficking. Nababahala ang mga doktor na naglobby para sa ban. Ayon sa liham kay Pangulong Noynoy Aquino galing sa Philippine Society of Nephrologists o mga dalubhasa sa kidneys, isa sa pinakaunang pahayag ng bagong kalihim ng kalusugan na si Dr. Enrique Ona ay tutol siya sa ban sa organ transplants para sa mga dayuhan. Ito'y muling magbubukas ng pinto para sa organ trafficking sa bansa. Sinubukan naming hingin ang panig ni Dr. Ona tungkol sa issue, ngunit ilang beses siyang tumangging magbigay ng pahayag. Ayon sa kanyang staff, hindi raw siya magsasalita tungkol sa kidney transplants. Sinubukan pa rin namin mag-ambush interview noong dumalaw siya sa isang paaralan sa Maynila. Sir, marami nagtataka ngayon kung may plano ko yung i-review yung ban on foreign recipients of Filipino kidney donations. Dengue na muna pag-usapan natin. Dengue na muna pag-usapan natin. Sir, yung tiga National Kidney Institute kasi sa amin, nagbigay po sa amin ng listahan ng mga foreign patients noong 2009. Sandali ito kasi we're talking about dengue muna. So, hindi pwedeng magtanong hindi, saka na yun. Sige po. Kasi pwede kami sa dengue dito. Sa isang press con, nagpaunlak siya ng isang maikling panayam na off-camera. Review ko ng
effect noon sa mga pasyenteng nangangailangan. Kasi ang dami mga pasyente ngayon na nangangailangan ng transplant. Nagpadala rin ng liham kay Pangulong Aquino ang Asian Task Force on Organ Trafficking, kung saan ipinahiwatig nila ang kanilang pagkabahala sa plano ni Dr. Ona na makipagpulong sa mga grupong sang-ayon sa transplant tourism. Nakasaad din sa liham na nakatakdang makipagpulong si Dr. Ona ngayong buwan sa mga Amerikanong aktibong sumusuporta sa pagsasaligan ng pagbili ng kidney para mai-transplant. Sinabi ni Dr. Ona na ang una niyang pahayag ay hindi naman nangangahulugan na tatanggalin na ang ban sa pagbebenta ng kidney. Ang ibig sabihin, the ban stays there. Of course, we don't encourage so-called sale of organs or trafficking of organs. Sa tingin ko, hindi dapat payagan si Dr. Ona na baguhin ang mga patakaran. Totoo naman dapat asikasuhin natin yung mga taong may pangangailangan ng kidney. Pero ang pwede natin gawin ay huwag tayo mambiktima naman ng iba. Kapag nawala ang ban, maraming mahihirap na handang magbenta ng bahagi ng kanilang katawan. At marami rin nag-aabang ng mga dayuhan. Ako po si Howie Severino, nakatutok 24 oras. Ito pong Sabado at Linggo, dumalo si Health Secretary Enrique Ona sa International Forum on the Ethical Issues of Incentivized Organ Donation from Living and Deceased Donors ng mga international expert sa organ transplant. Pinagbawalan po ang GMA News na i-cover ang naturang forum. Tumanggi rin si Secretary Ona na magpa-interview pero sa panayam sa kanya ng pahayagang Inquirer, sinabi ni Ona na ang forum ay hindi raw tungkol sa bentahan ng organs o pagpayag dito dahil tutol daw sila rito pati sa organ trafficking. Ang maganda raw para sa lahat ay siguraduhin walang organ trafficking at walang exploitation.